Alam nyo ba yung mga steroids na gamot? Yun yung mga dexamethasone, prednisone, methylprednisolone. Yung mga gamot na yan ay mga gamot na binibigay usually kapag may mga certain conditions tulad ng hika, kapag malala yung bronchial asthma. May mga rheumatologic diseases na yung mga may autoantibodies sa katawan na kailangan pahinain yung immune system, binibigay din po yan. Dahil isa rin yung gamot na anti-inflammatory, pantanggal ng mga maga, binibigay din yan sa mga may rheuma, osteoarthritis, mga as pain reliever, lalo for a short period of time lang, no? Pero syempre hindi pwedeng prolonged use yan, except kung mga may certain types of cancer, may certain types of hematologic or rheumatologic disease na binibigay po yan. Pero in general, dapat po hindi po yan tuloy-tuloy na iniinom kasi maraming possible na side effects yan. May epekto po yan sa tiyan, sa sikmura, pwedeng mabutas, pwedeng magka-ulcer, pwedeng maapektuhan po yung mga buto nyo, pwedeng maapektuhan yung puso, pwedeng tumaas po yung blood sugar nyo, pwedeng tumaas din yung blood pressure nyo, no? So, may mga benefits po yung paggamit ng steroids at may mga side effects and adverse effects din po siya, lalo na kung prolonged use. So, dapat po talaga yung doktor po yung magsasabi, katulong nyo po yung doktor para dun sa certain na condition nyo, no? Minsan kasi ang ginagawa ng mga tao, alam nyo ba yung mga mag-asawang gamot? Meron ka ng iniinom na NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug tulad ng mga mefenamic acid, naproxen, mga ibuprofen, tapos sinasamahan pa po nila ng dexamethasone, prednisone. So non-steroidal anti-inflammatory drug sinasamahan ng steroid. Bakit? Yung tinasabi nilang mag-asawang gamot sa mga baryo-baryo para matanggal yung sakit ng tuhod nila dahil sa rheuma, dahil sobrang sakit. Ang problema, ginagawa nila araw-araw yun. Tsaka unang-una, dapat po may reseta yun. Hindi po dapat yun nabebenta ng mga simpleng tindahan. Dapat po sa pharmacy po yung binibili. At dapat may reseta ng doktor bago ibigay at bago inumin. So dapat kasi nababantayan po yun. Hindi pwedeng inom lang basta-basta. Okay, so yun lang yung gusto ko i-share ngayon sa steroids. Huwag nyo pong sanayin na laging iniinom siya unless sinabi po sa inyo ng doktor. Isa pa palang side effect ng steroids is pwedeng maka-apekto to sa kidneys leading to dialysis. Okay, so almost lahat ng organs sa katawan pwedeng maapektuhan nun. So negatively. Pero tandaan nyo, may positive effect din siya. Pwede siya makatulong sa hika, lalo na yung sobrang grabing hika, at yung mga ibang certain na sakit sa dugo, cancer, at mga rheumatologic diseases. Okay? Alam mo na? Uy, napahaba ito ngayon. Alam mo na.